Mr. President, unang-una po, Ginoong Pangulo, nais kong ipaabot ang ating taus-pusong pakikiramay sa 51 individual na nawala o naging biktima ng kamatayan dito sa isang napakabigat na trahedyang ito. Nais din po nating ipaabot sa ating kasamahan, Senator Robin Hood Padilla, ang ating taus-pusong pakikiisa at in solidarity, Mr. President, and we commiserate with our distinguished colleague and join our distinguished colleague from Bicol region and Nueva Ecija in looking for solutions and answers to a lot of questions that he raised, Mr. President. Saludo po tayo sa kanya, Ginoong Pangulo, sapagkat nung nakaraang linggo ay napag-usapan namin ito on the sidelines, and he actually told me, Mr. President, that he is indeed going to Zamboanga to look into this. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa kanya bilang representative ng Senado para ipakita sa ating mga kababayan doon na we are not being remiss of our duties and responsibilities in ensuring, Mr. President, na may karamay po sila. Mr. President, may I just be allowed to ask some clarificatory questions if my distinguished colleague would yield to just 1-2 questions, Mr. President? Opo, isa pong kaligayahan ng ating mga biktima po nito na marinig po ang inyong mga katanungan. Una po, muli babanggitin ko po na sinasamahan ko ang ating kaibigan at kasamahan dito sa Senado sa pagkondena sa napakasakit na trahedya na nangyari sa ating mga kababayan. Nag-a-agree po ako na kung nasusunod ang ating mga patakaran, ang mga batas na naririyan na, hindi naman po siguro nangyari ito, Ginoong Pangulo. Nakakakulo po ng dugo sapagkat ang Pilipinas ay mayroong mahigit 7,100 islands at alam natin na ang paglayag sa barko, ang transportasyon using boats, Mr. President, is a usual and normal transportation being used by our kababayans. And if I'm not mistaken, as I was listening attentively to the privileged speech of the gentleman from Bicol and Nueva Ecija, Mr. President, binabanggit po niya na yung pong kumpanya na Allison Shipping Lines ay nagkaroon na ng 32 insidente, Mr. President. Is that a correct figure, Mr. President? Opo, yun po, ayon po yun sa Marina at nagbigay po sila ng pahayag na patuloy po ito na nagkakaroon ng mga insidente po sa karagatan. 32 insidente. Ang huli po bago itong nangyari noong 2023 ay yung pong MV Mary Joy. Opo. 249 passengers and crew, 33 ang patay. Opo. Ngayon pong 2026, 51 na po ang patay. At ilan po ang missing dito, Mr. President? Alam na ho ba natin dahil binanggit niyo po kanina, sinabi 10 lang ang missing pero 15 yung lumabas. At hindi pa ho natin alam kung, alam nyo, masakit ng mamatayan, mas masakit pa yung hindi makita yung bangkay ng iyong mahal sa buhay at hindi mo alam kung missing ba siya or what. Opo, ang noong kami po ay nasa Zamboanga, ang sabi po nila noong, kasi marami pong lumabas, marami pong lumitaw na mga pamilya doon, na ang sinasabi po nila ay sumakay daw po yung kanilang pamilya doon. Tinatanong po namin sila, meron po ba kayong katibayan dahil wala po sa manifesto? Ang sabi nila, ang nangyayari daw po at laging practice na, pagdating na daw po sa barko, doon daw po kumukuha ng ticket. Kaya wala po sila doon sa manifesto. Mr. President, if I may interject right away, wala hong manifesto? Meron pong manifesto pero hindi po yun yung tamang bilang. Totoong bilang? Opo, sapagkat doon po sa barko mismo ay nagbebenta po ng ticket. Doon na po, pagka nakalayag na, ay hindi po dapat ganun eh. Opo. Kasi dapat yan po ay on the spot, chinecheck mo yung ticket, yung pasahero pagsakay. Kaya nga po yung isang survivor, ang sabi niya, yung iba daw po nakahiga sa floor dahil walang kama. Ibig sabihin,
sobra po yung pasahero, overloaded. Nakakalungkot, Ginoong Pangulo, dahil ito'y basic na, kumbaga, sasakay ka, hindi mo pa sigurado kung ano yung sasakyan mo, binibigay mo yung tiwala mo doon sa worthiness ng barko, binibigay mo yung tiwala mo doon sa competence ng mga crew, binibigay mo yung tiwala mo sa competence ng kapitan ng barko, etc. Pero ganito po yung mangyayari. Mr. President, hindi ko patatagalin itong aking interpellation, pero gusto ko lang malaman, Mr. President, mula sa ating kaibigan, kay Senator Robin Hood Padilla, ano na po ang status ngayon nitong Allison Shipping Lines? Ilan ho ba ang barko nito? Ilan na po yung bumabiyahe pa rin? Sila po ba ay pinigilan muna ngayon habang iniimbestigahan po yung kanilang mga sasakyang pandagat, Ginoong Pangulo? Opo, ngayon po, tayo po ay bagamat may pagkukulang po ang Marina sa usapin na ito, nagpapasalamat po tayo sa kanila sapagkat ngayon po grounded po lahat ang kanilang paglalayag. At hanggang sa ngayon po ay kinukumpirma namin yung mga lumalabas po na sa amin pong sariling investigasyon dahil ito po ay ipinasa na po namin kay Senator Raffy Tulfo. Pero sa amin pong sariling investigasyon, nung nagpunta po kami doon, ay talagang patunay po talaga na napakarami pong barko ng Allison ang luma na at hindi na po naiintindihan kung bakit ito'y nakakalayag pa. Kaya talaga pong kailangan na po talagang busisiin ito dahil yung isa nga pong kwento halos lahat daw po ng, alam niyo po, kapag ka ikaw ay may shipping line, dapat may shipyard ka. Yes. Ang kwento nila, nasaan ang shipyard ng Allison? Sana ipakita nila kung nasaan yung mga barko nila na luma na hindi na pinatatakbo. Dahil sa ngayon daw po, nasaan yung mga barko na yon? Mukhang pinalubog na lahat. Yun po yung mga kwento na sana ay masagot sa investigasyon po. Dahil tunay po, kaibigan Joel, Senador, Idol, ito po'y napakasakit na para sa ating mga kapatid dahil paulit-ulit at laging buhay po ang kapalit Hindi na po ito pati bata noong doon po sa nangyaring sunog doon sa bago po itong huli. Bata naman po ang nasunog. Hindi po ito biro, ito po'y mga tao, mga kababayan natin. Kaya ako po'y nagpapasalamat at kayo po'y nandyan, Senator kaibigan. Kasama niyo po tayo sa pagtingin at pag-focus dito sa mga gaps na ating nakikita. But these gaps, Mr. President, are very basic. Very basic. 1+1 yun na siguraduhin mong may life vest. 1+1 yun na siguraduhin mong hindi overloading. Sa dami po ng aksidente na nangyari sa karagatan, ang pinaka nakakalungkot, parang pare-pareho lang po yung dahilan kung bakit nangyari. Hindi ko alam, Ginoong Pangulo, sa ating kasamahan, Senator Robin Hood Padilla, kung meron po siya bang impormasyon, datos, as to who or the Marina or whatever agency of the government na gumagawa ng inspeksyon, gaano ka-often, Mr. President, yung pag-inspect o yung pagtingin dito sa mga ship na ito, sa mga naglalayag na barko na ito, annually ba? Per voyage ba? Ito ba ay based on risk profiling, Mr. President? Dahil sa gana ng aking pagkakaalam, Ginoong Pangulo, hindi naman po pwedeng ang iyong barko ay worthy yan forever. Kung sa pag-ibig nga daw, walang forever, di lalo na doon sa barko, Mr. President. At puro kalawang na nga po yung nakita ng mga survivor, Mr. President. Tama po. Yan po yung gusto natin talagang maripaso dito. Sapagkat kung ginagawa po ng Marina ang kanilang mandato, hindi po mangyayari ito. At kung ginagawa din po ng ating PCG ang kanilang mandato, na inspeksyonin yung mga taong sumasakay. Kasi ngayon po, kasama po yan Bawat layag po ng barko, may inspeksyon po yan. Yes. Opo. Yun po yung ating ipinapanukala ngayon, atin pong inilalapit sa komite ni Senator Raffy Tulfo. Dahil kung ginawa nila yung mandato nila, hindi po nangyari ito.
Kasi kumpleto na po tayo sa batas eh. Kumpleto na po tayo sa mga alituntunin, sa mga mandato. Bakit pa ulit-ulit? Bakit merong ganito na nakakapagbenta ka pa ng ticket dun sa taas at nakakapag-overload ka? Yan po yung mga bagay na kailangan sagutin sapagkat ano po ba ang kulang pa? Kapag hindi po ito nasagot kaagad, kasama, alam po nating meron ng under the table na naman dito. Ang usapin dito, nakakalusot-lusutan na naman tayo. Doon na naman ba tayo babagsak? Na kapag may nangyari, hihigpit. Kapag natapos na, nakalimutan na ng taong bayan, naayos na ng insurance, nabayaran na yung mga, okay, balik na naman tayo sa happy-happy. Yan po ang nangyayari. Kaya po sana, ito pong ganap na ito, makagawa po tayo ng hakbang na mas meron na po talagang managot. Kasi dati po talaga, kaibigan, ang nangyayari kasi walang nananagot na operator eh. Yun ang problema. Salamat po, Ginoong Pangulo, sa ating kasamahan, Senator Robin Hood Padilla. Nais ko lang po, for the last time, put into the records of this August Chamber, my utmost dismay on this particular issue. I sincerely appreciate the passion and magnanimity of our colleague for bringing this up. And let me also emphasize and add into the mix of discussion, Mr. President, this representation fought very hard for the passage of occupational safety and health standards. It became a law after fighting for it for more than 15 years, Mr. President. I started lobbying for this particular measure when we were all still members of Congress with Senator Risa, Senator Migs, and Senator Win. And we passed this measure when we were also together here in the Senate, itong occupational safety and health standards. Hindi pa nga ho ito na pag-uusapan sa mix, Mr. President, because we feel na yung Marina, yung DOTR, kung nagawa nila yung kanilang mandato at kanilang tungkulin, hindi nangyari to. Pero gusto kong idagdag, meron pong Oslo, and in fact, the Department of Labor and Employment issued Department Order number 25225 or the revised implementing rules on occupational safety and health standards in the Philippines. The revised IRR broadens its jurisdiction, Mr. President, to encompass all establishments, projects, and work sites, regardless of industry or location. And under this DO 129 series of 2013, or the rules and regulations governing employment and working conditions of seafarers on board ships engaged in domestic shipping, and of DOLE Department Order number 132, yung labor inspection should cover vessels, Mr. President. And so in the coming hearing, Mr. President, I hope that we will be able to invite representatives from DOLE as to how they are looking into this. How often does DOLE conduct inspection of vessels? And what are identified deliverables? Kasama ho yan sa batas. Ma-identify yung deliverables, especially, Mr. President, the enforcement of the maritime occupational safety and health standards. So I just wanted to put that on record. At siguro yung isa pa, Mr. President, yung dahil dito sa expanded DO 25225, makita at malaman natin mula sa Department of Labor and Employment kung na-harmonize po nila yung kanilang authority with Marina, with Philippine Coast Guard, and other maritime regulators, muli, para ma-avoid yung overlapping and conflicting inspections. Pero gaya ng sinabi kanina ni Senator Robin Hood Padilla, the more inspection, the more na masiguro yung safety, at hindi lang lalayag, kasi pwede, hindi, dapat ligtas. The more na may ganun, mas meron pong peace of mind ang ating mga kababayan na mga bumabiyahe. Bumabiyahe araw-araw. Bumabiyahe para matupad yung kanilang pangarap. Bumabiyahe para makibaka sa mas magandang bukas o sa mas magandang hinaharap ng kanyang pamilya at kanyang mga mahal sa buhay. So yun lamang po, Ginoong Pangulo, at sana makita rin natin yung jurisdictional boundaries between DOLE labor inspectors and flag state or port state control inspections. But the bottom line is, these are basic things that our government agencies should be doing. And muli, we salute our dear brother, our dear colleague, Senator Robin Hood Padilla, and makakaasa po kayo ng ating full support
dito sa resolusyon para imbestigahan at makakita pa tayo ng mas maayos, mas malinaw na sagot sa problema at sa mga challenges na kinakaharap ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, distinguished colleague. Maraming salamat. Pwede bukas. Yes, we recognize Senator Risa Ontiveros. Mr. President, maikling manifestasyon lamang po ng suporta sa privilege speech ng mabuting Ginoo mula sa Camarines Norte at Bangsamoro. Unang-una na po taos-pusong pakikiramay din tulad ng ipinahayag ng ating mga kasama, panalangin at mahigpit na yakap sa mga pamilya ng MV Tricia Kirsten 3. At pangalawa at huli po para ngayong gabi, Mr. President, pakikiisa din dun sa ipinahayag ng mabuting Ginoo na siguro naman pagkatapos ng napakarami na nating ganitong mga teribleng trahedya sa dagat, MV Don Juan, MV Doña Paz, MV Princess of the Stars, kung ano-ano pang mga MV at ngayon ay sumunod pa itong sa MV Tricia Kirsten 3 na bunga po ng sinasagawang pagdinig at isasama po ang privilege speech ng mabuting Ginoo ay talagang mahanap yung mga konkretong findings ayon dun sa 7 o 8 punto na inilatag ng mabuting Ginoo kanina at makabuo talaga ng mga konkretong at praktikal na mga rekomendasyon para maibunyag sa mga pamilya at sa publiko ang buong katotohanan nitong pinakahuling trahedya sa MV Tricia Kirsten 3, mabigyan ang mga pamilya ng hustisya at gaya ng sinabi ng mabuting Ginoo, once and for all, mas ilagay na po sa ayos ang ating industriya ng shipping dito sa ating archipelago, sa ating bayan na mas malaki pa nga ang karagatan kaysa sa kalupaan. So maraming salamat, syukran sa mabuting Ginoo at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat. Katulad po ni Senator Risa at ni Senator Joel, ako rin po ay nakikiramay doon sa mga pamilyang nasawi dahil po dito sa trahedya. At nakikiisa po ako sa privilege speech ng ating kasamahan, Senator Robin Padilla, na dapat magkaroon tayo ng masusi at mabilis na investigasyon. Alam naman natin lahat na tayo po ay isang archipelagic country. Meron tayong 7,100 islands. Araw-araw po may lumalayag na barko patungong Mindanao, patungong Visayas. At itong trahedya na ito ay hindi magbibigay ng magandang kumpiyansa sa mga taong araw-araw ay gumagamit ng barko para po makauwi sa kanilang lugar. At dapat nga kinikilala tayo isa sa pinaka magaling pagdating sa maritime dahil archipelagic country tayo pero tila baligtad yung nangyayari. Kaya sumusuporta po ako sa privilege speech ng ating kasamahan, Senator Robin Padilla, at sa lalong madaling panahon dapat magkaroon ng investigasyon at manugot yung mga taong may kinalaman dito sa trahedyang to. Kaya nakikisa kami. Maraming Mr. salamat President. po, Ginoong Pangulo. Mr. President, ako din po, I'd like to associate myself to the speech of Senator Robin Hood Padilla. Nakakalungkot na, ang dami pong namatay at hindi masyado nga napansin. Parang isang araw lang sa news, tapos wala na. Dahil sa siguro napakalayo sa amin sa Mindanao, Mr. President. Kung nangyari po yan dito sa Manila Bay or siguro nangyari po yan sa isang malapit sa Metro Manila, mapapansin siguro yan palagi. Pero sa amin, napakalayo. Ang dami pong namamatay at nakakalungkot, Mr. President. And gusto ko lang ilagay po on the record, or for the record rather, is that marami po mga may-ari nito mga inter-island shipping. Mga politically connected, Mr. President. Mga politiko. Kaya kami po umaapilan sa Coast Guard na sana without fear or favor, kung may matamaan ba dyan, congressman, mayor, governor, senador, sino pa ba dyan, ay dapat parusahin. Alam ko po yan, Mr. President, kasi meron din lumapit sa amin na politiko. Hindi ko nababanggitin sino, dahil tulungan sana yung kanyang inter-island vessel. Sabi niya, ay sana tulungan mo, kaibigan mo yung Marina siguro, kasi senador ka.
patas lang ang laban, sabi niya sa akin. Di ko na babanggitin kung sino. Pagtawag po namin sa Marina, para lang ipakita yung parang ease of doing business, ika nga, siguro, dahil naka-pending yung kanyang, nakatenga yung kanyang na request, no, for permission to operate or permit to operate.